Tagumpay ngang nakuha ni Rudy ang espada ng kagitingan. At dahil sa lakas at kapangyarihan na ibinibigay nito, kasama na ng agimat, ilang minuto lang ay halos nakalahati na ni Rudy na patayin ang mga kalaban niya. Kahit maraming sugat si Rudy sa katawan, ay tila ba wala na itong epekto pa sa kanya. O wala na siyang pakialam pa. Naibuka na rin ni Rudy ng maayos ang kanyang kanang mata na may mahabang hiwa. Nandun pa rin naman ang sugat na yon. Pero tila nagbago ang kulay ng mga mata nito na para bang ginto o yung madilaw na hindi mo maintindihan. Lumapad at lumaki din ang pangangatawan ni Rudy na kung titingnan, aakalain mong nagwo-workout ito sa gym. Mukha pa rin namang matanda si Rudy kung tutuusin. Dahil sa puting buhok nito, ganun din ang balbas at bigote na kulay puti na rin. Ang hitsura din ni Rudy ay hindi nagbago na mukhang matanda. Pero ang katawan nito ay tila bata o binata dahil sa kinis at walang kulubot. Sa patuloy na walang tigil na pakikipaglaban ni Rudy, nagtaka ito nang biglang huminto ang lahat ng natitirang kalaban niya na lumulusob sa kanya. Tila kasi may naririnig ang mga ito na hindi naman niya naririnig. Nagtataka pa si Rudy nang makita ang bawat ekspresyon ng mukha ng mga kalaban niya na para bang natatakot at parang hinahanap ang boses na tumatawag sa kanila. Saka ang mga ito nagkanya-kanyang tumakbo papalayo. Sinusundan ng tinig na tumatawag sa kanila. Hindi naman sinundan pa ni Rudy ang pagtakbo ng mga kalaban niya. Nanatili na lamang siyang nakatayo na pinapanood ang bawat nilalang sa dilim at mga aswang na kanya-kanyang tumatakbo habang ang iba naman ay nagliliparan papalayo. Saka ni Rudy napansin ang kalangitan. Nagtaka pa si Rudy dahil sa kakaibang hitsura nito na ngayon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Ang kanina kasi na madilim at puno ng bituin na kalangitan ay tila unti-unting nababalot na makakapal na ulap na sobrang itim. Pero ang paligid naman ay parang nababahira ng pula na kulay na parang dugo. Ganon din ang buwan na unti-unting nagiging pula. Na para ka lang nakakakita ng blood moon na madalang mangyari sa buwan na umaabot pa ng ilang taon bago mangyari yun. Nagtataka din si Rudy dahil tila may kakaiba siyang nararamdaman sa buwan. Ganon din sa kalangitan. Pero mas lalo lang siyang naalarma nang maramdaman ng pagsimoy ng hangin na sobrang lamig at nakakakilabot. Gat din sa pakiramdam. Para bang may dilubyo o mangyayaring masama. Dahil sa kakaibang nararamdaman ni Rudy, mas humigpit ang hawak nito sa espada ng kagitingan. Huminto naman ang pagliwanag ng mga mata ng agimat na parang leon o kakaibang hayop ang hitsura nito. Ganon din ang liwanag ng mga letra na nakaukit sa espada na nawala din. Akmang aalis na sana si Rudy sa kinatatayuan niya para magmadaling maghanap ng portal para makabalik sa mundo niya at makasama ang kanyang pamilya para maprotektahan ng mga ito. Bigla namang sumulpot si Jose sa harap niya. Naabot tenga ang ngiti nito nang makitang espada ng kagitingan na hawak-hawak niya. Tatanungin pa sana ni Jose si Rudy kung paano nito nakuha ang espada ng kagitingan nang makita ang kalagayan ni Rudy na halos naliligo na sa sariling dugo. Saka pa lang niya napansin ang mga nagkalat na katawan ng mga nilalang sa dilim at aswang sa paligid na nagkahiwa-hiwalay na at wala nang ang buhay. Mabilis na lumapit si Jose kay Rudy para sana alalayan nito at magamot na rin ang mga sugat ni Rudy. Pero mabilis siyang pinigilan nito at sinabing kailangan na nilang makabalik agad sa pamilya niya. Dahil sa kagustuhan din naman ni Jose na makabalik na rin sa isla para makita si Ninette, agad na pinasunod nito sa kanya si Rudy. Papunta sa portal, pabalik sa mundo ng mga tao kung saan agad silang makakarating sa isla sa pamilya mismo ni Rudy.
Mabilis naman na sumunod si Rudy kay Jose. Habang naglalakad naman ng dalawa, gamit ang mahika na kakayahan ni Jose, lumikha ito ng lalagyan ng mga espada na hawak ni Rudy. Sa kanya ito inabot dito. Wala namang imik si Rudy na tinanggap ito, saka inilagay ang dalawang espada na hindi niya alam kung paano ito ibabalik sa pagiging isa. Nang maipasok nga niya ito sa lalagyan, saka naman niya ito itinali sa kanyang likuran, kung saan mukhang belt ang tali nito na nakapulupot o nakakabit sa kanyang dibdib. Akala ko ba iisa lang ang espada ng kagitingan? Pero bakit nahati siya sa dalawa? Bakit nagbago din ang agimat? Nagtataka din ako kung bakit biglang hawak ko na ang espada kanina nang hindi ko namamalayan. Takang tanong ni Rudy na hindi na nito napigilan pa ang sarili niya sa pagsasalita. Yun ay dahil sa katanungan na bumabagabag sa kanya, lalo na ang tungkol sa espada ng kagitingan at sa agimat. Nagulat naman si Jose sa huling tanong ni Rudy kung bakit biglang nasa kanya na nga ang espada. Ang iniisip kasi niya kanina ay nakuha ito ni Rudy o nahanap niya ito. Nagiging dalawa ang espada ayon sa kakayahan ng gumagamit sa kanya. Sabi ko nga sa'yo noon, Rudy, oras na maramdaman ng agimat ang espada, kusang magbabago ang hitsura niya. Lalo na kapag magkasama ang dalawa. Sa huling katanungan mo naman, hindi ko din alam ang isasagot dyan. Marahil naramdaman ng espada ang presensya ng agimat, kaya kusa na siyang lumapit dito. Pero ang pagkakaalam ko, hindi basta-basta lumalapit ang espada sa agimat, kahit pa nararamdaman niya ito. Maaring may nangyari sa'yo at sa agimat na naramdaman ng espada, na kung ano yun, hindi ko alam, Rudy. Mahabang paliwanag ni Jose na patuloy na naglalakad at nakatingin sa malayo. Hindi naman na nagtanong o nagsalita pa si Rudy. Importante kasi sa kanya ngayon ay nasa kanya na ang espada ng kagitingan at makakauwi na rin siya sa pamilya niya. Nalabis nga ang pagkasabik niya na makita ang mga ito. Nalabis din kasi ang pag-aalala niya sa mga ito, lalo na kanina na may kakaiba siyang nararamdaman. Na hanggang ngayon pa rin naman ay nararamdaman pa rin niya ito. Dahil hindi naman maalis sa isip ni Jose ang mga sugat ni Rudy sa katawan, bigla itong huminto sa paglalakad at lumapit ulit kay Rudy. Sa kawalang sabi-sabi na hinila ito papunta sa maliit na batis malapit sa kinaroroonan nila. Nagtataka naman si Rudy sa ginawa ni Jose at mabilis na kumawala dito na halatang galit na galit ito. Pero tulad niya ay galit ding tumingin si Jose sa kanya. Uuwi ka bang ganyan ang itsura mo, Rudy? Gusto mo ba na makita ng asawa at mga anak mo ang hitsura mo na maraming sugat sa katawan at halos maligo ka na sa sarili mong dugo? Sa akin ay okay lang naman. Wala naman akong pakialam kung anong hitsura mo. Nasa iyo, Rudy, kung gusto mong mag-alala sa'yo ang pamilya mo. Galit at pagsisinungaling na sabi ni Jose. Ayaw din naman niya kasi nasabihan nito na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ni Rudy. Dahil sa patuloy pa ring nagdurugo ang mga sugat nito. Na sa tingin pa lang ni Jose, kung wala itong suot na agimat, malamang sa malamang ay patay na nga si Rudy. Napatingin naman bigla si Rudy sa katawan niya. Saka siya nag-alala sa itsura niya at iniisip na tama nga si Jose. Tiyak mag-aalala si Gina at ang mga anak niya kapag nakita ang kalagayan o hitsura niya. Kaya naman, nang matanaw nito ang batis, nagmamadali si Rudy na pumunta doon. Saka din ito agad na naglinis ng katawan niya. Nakasunod naman si Jose sa kanya na inihagis pa kay Rudy ang maliit na bote na may lamang likido na kulay berde. Saka nito sinabi dito na inumin nito ang laman ng bote para kusang magsara ang mga sugat niya, para mapahinto ang pagdurugo nito.
Pero dahil tila hindi ni Rudy iniinom ang binigay ni Jose sa kanya, nagpatuloy si Jose sa pagpapaliwanag kay Rudy kung anong ibinigay niya dito. Na ang sabi nga niya, isa itong espesyal na gamot ng mga engkanto. Galing sa mga halaman na dito lang sa mundo nila matatagpuan. Kaya nitong isara ang lahat ng mga sugat na meron ka. Malalim man o hindi, na para bang naghihilom ng kusa ang mga sugat mo. Pero makikita mo pa rin naman ito sa katawan mo. Sinabi din ni Jose na ang gamot na yon ay kaya din alisin ang anumang sakit na nararamdaman niya sa mga sugat niya. Nang maipaliwanag nga ni Jose ng maayos kay Rudy ang tungkol sa ibinigay niyang gamot na nasa bote, ay agad naman itong ininom ni Rudy. Tulad nga ng sinabi ni Jose sa kanya, naramdaman agad nito ang epekto ng gamot na tila ba unti-unting nawawala ang lahat ng sakit at hapdi ng mga sugat na nararamdaman niya kani-kanina lang. Saka din niya nakita na unti-unti nga ding naghihilom ang mga ito. Pero makikita pa rin naman ang bakas ng sugat niya sa kanyang katawan, na halos mamula-mula pa na para bang kagagaling lang. Kapag tuluyan din itong gumaling, tiyak mag-iiwan ito ng mga peklat. Tulad nga ng paghilom at pagsara ng sugat ni Rudy sa kanyang katawan, ganon din ang nangyari sa malaking hiwa niya sa kanang mata. Bilis nga na nagsara o nagkadugtong ang talukap niya na nahiwa kani-kanina lang. Pero makikita pa rin naman ang mahabang bakas doon na halatang nahiwa nga ito. Hindi naman pinansin pa ni Rudy ang mga naiwang marka sa kanyang katawan. Nahalatang marami nga itong natamong mga sugat dahil sa pakikipaglaban. Pero mabilis naman siyang nagpasalamat kay Jose. Saka nagmamadali na maglinis ng katawan para alisin ang dugo na halos natuyo na. Nang matapos naman siya, saka ni Rudy niyaya muli si Jose na umalis na para makabalik na nga sila sa isla. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan ang susunod na kabanata. Shoutout po kay Giselle Pantemosa. Shoutout din po kay Pauline Peñela or Pinella. Shoutout po kay Kuya Rudy Albay. Ganon din po sa kanyang pinakamamahal na si Jeneline Albay. And shoutout din po kay Tita Jocelyn Ninette Albay. Hello po sa lahat. Thank you po sa walang sawang pakikinig ng stories ko. God bless po. And sa mga hindi pa pong nagsusubscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates. Have a nice day! Sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, just comment down below para ma-shoutout ko po kayo sa next video.